everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa pagbalik ni Ice Kanyalak bilang pambato ng Thailand dito sa Miss Supranational. Panalo ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. At saka syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan, maraming salamat guys sa inyong lahat. So ito na nga pag-usapan natin ngayon ay Kanyalak. Ito, matutuloy na ang laban sa supranational. So may mga nagtatanong sa akin, Mama, tingin mo ba, strategy game to ng Thailand para mas lalo silang mapag-usapan at mapansin dito sa supranational? To be honest, nung una, yung sabing gano'n na hindi na daw matutuloy si Ay Kanyalak dito, medyo parang napa-question ako dyan. Kasi kakakausap ko lang sa national director niya at ang sabi ay tutuloy nga daw sa laban niya sa Miss Supranational. Kasi di ba napabalitang may sakit. Parang napag-usapan kasi may sakit. Pagkatapos parang biglang nawala sa eksena, di ba? Sobrang parang ayun na, tuloy na daw na aalis. Kasi yung may sakit siya, ang sabi sa akin ng national director niya, okay na daw. Kasi tinanong ko, kamusta na nga pala si Ice? Sabi niya, okay na daw. Pagkatapos, last minute, biglang hindi na aalis, nakaimpake na. Take note ha, nakaimpake na siya. O, ibig sabihin, ready to go na. Kaya lang, biglang hindi na naman matutuloy kasi merong nga mga ganitong eksena. So napaisip ako na parang, ano nangyari? Bakit ganon? Tsaka first time lang natin itong narinig ang kandidata ng Thailand, aalis na lang ay biglang makakancel dahil sa ganon eksena. So napaisip ako na parang ano ba to? Strategy game ba to? Totoo ba to? Kaya nga kung mapapansin ninyo sa mga vlogs ko, never talaga ako na-convince na hindi to lalaban. Tapos sa social media, mga naglalabasan, mga ganitong eksena, na kesyo ganito, kesyo ganyan, ang daming drama, di ba? So, nakakaloka kung iisipin mo. And then, nakakapanghinaya kung hindi naman siya tutuloy. So, hindi talaga ako makapaniwala. And then, eto na nga, after ng all dramas, finally, matutuloy na siyang umalis at pumunta ng Poland. Ayun. So, hahabol daw sa kompetisyon. So, di ba? Kung iisipin mo, nakakaloka. Hindi ko kasi alam kung ano yung eksaktong totoo na nangyayari. Ang sinasabing ganon, kulang daw sa sponsors, kaya daw hindi daw makakaalis. Kasi nga, yung financial, about money. Ayun yung isa sa mga talagang napag-uusapan dito. Pero, wala naman silang press release na gano'n hanggang sa ayun na nga, di ba? May nag-sponsor. So, may nabasa ako nung nakaraang araw na parang mag-impake ka na at kukuha kita ng ticket. Di ba? Tuloy ang laban. At tigilan na daw yung drama na yan. And then, ayun, may nag-sponsor talaga sa kanya. And then, ayun. So, matutuloy na siya sa supranational. Sabi gano'n, bakit pinatagal pa ng ganito? Bakit hindi daw napag-isipan ng maaga pa lang, di ba? Hindi ko rin alam. Kaya nga minsan mapapaisip kay strategy game ba to para sa kanyang laban dito sa Miss Supranational? Kasi kung iisipin mo, pwede naman itong mapag-usapan earlier pa lang. Pero kasi may mga incidenting ganun talaga na hindi maiiwasan. Pero kasi syempre, kaysa naman mag-isip pa tayo ng mga kung ano-anong mga negatibo, hayaan na lang natin na sige na, tumuloy lang. Kasi sa totoo lang, eto din naman ang gusto ng nakakadami, di ba? Na parang go, 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 laban. And then, ayun. So, si Ay Kanyalak ay tuloy na nga para sa laban niya dito sa Miss Supranational at kumpirmado na to. So nakakaloka, no? May naglabas pa sila ng press release na cancel na, tapos biglang isang iglap, okay na uli. Pwede palang mangyari yon. At first time lang itong nangyari sa isang kandidata na kinancel na yung kanyang laban. Kumbaga parang
announcement na sila, nag-press release na ang organization, pagkatapos biglang walang eksena na magaganap, tapos biglang mababago na parang ay tuloy na pala, o di ba? So yon. So kung strategy man to, hindi ko alam. Oho, maaaring yes, maaaring no, pero kung ano man ang sitwasyon nila ngayon, sana maayos na at ayun na nga at tuloy-tuloy nang makalipad papuntang Poland. So kahapon naganap na ang sasing ceremony sa mga kandidata. So bakit daw inalaw pa? Di ba? Parang late na. Ano ka ba? Nagbayad naman sila ng franchise fee. Pakialam mo. So nasa kanila na lang yun kung paano sila mananalo or kung ito bang organization ay papansinin ang kanyang laban dito sa Miss Supranational. Ang nakakaloka niyan, baka mamaya siya pa yung nanalo, di ba? So, yun. Anyway, hindi natin alam. So, basta nandoon lang ako na ang alam ko ay magaling si Ay Kanyala. At masaya ako para sa kanya dahil matutuloy na ang laban niya dito sa Supranational. Sabi gano'n, magiging tinik ba to kay Katrina Ligado, lalo na alam natin na nakikita natin doon sa Poland na isa sa talaga sa mga pinakamaganda ay si Katrina Ligado. To be honest, yes, pwede maging tinik dahil alam naman natin mag-perform talaga tong si Ay Kanyala. Medyo nakakatakot dahil alam mong magaling talaga siya pagdating sa execution, magaling talaga siya pagdating sa styling at pwedeng manalo, di ba? Pero hindi ko naman naiisip na dapat nating ikabahala na ang pagbalik ni Ay Kanyalak bilang kandidata dito sa Miss Supranational ay dapat bang matakot ang Katrina Ligado dahil baka mawala siya sa spotlight. To be honest, iba pa din yung naunahan na dumating at nakita ng organization yung pagiging on time mo dahil sa kanila importante ang ganong presensya. Pwede din na alam mo yon na maeltokuyo itong si Ay Kanyalak sa kompetisyon dahil alam mo yon dahil sa hindi niya nasunod ng mas maayos, mas maaga, di ba? Yung alam mo yon yung parang pinapunta ka to compete yourself pero kasi syempre at the end of this story, hindi pa rin naging maganda yung kanyang pagiging late sa kompetisyon, di ba? So, sabi nga ganon, syempre may mga nauna na sa kanya na kumbaga parang eto, bakit to sinikap na makarating ng maaga samantalang ikaw ay aalis ka na lang ganun pa ang nangyari. Pero hindi rin naman kasi gustuhan to ni Ai na gano'n na ma-delay siya sa competition. Kumbaga parang pinush na lang talaga nila to no matter what happened para lang sa laban ng Thailand, di ba? So, naiintindihan ko yung part na yon. At hindi ko naman nakikita na parang dapat tayo mag-alala dahil nandiyan na si Ai. Kung talagang magaling si Ai at nakikita yan ng organization at pwede siyang idalhin sa dulo ng competition, bakit hindi, di ba? Dahil alam naman natin na pagdating sa performance ay magbibigay talaga ng magandang performance tong si Ai. And then maging fair na lang tayo din sa kanila na parang alam mo yun, lahat sila mahuhusgahan ng patas and then nasa kandidata na lang yan kung paano niya ipapanalo ang kompetisyon. Kung magaling talaga ang pambato natin, magiging madali sa kanya ang pagkakapanalo niya dito sa Miss Supranational. Kahit pa dumating pa si Ai or hindi, di ba? Pero kasi kung ang destiny na to ay para kay Ai, pwedeng mag-align talaga ang lahat para kay Ai. Katulad ng mga nangyayari ngayon na alam mo yon na parang sinuwerte na dahil may nag-sponsor at makakalaban at makakaalis sa makakarating sa kompetisyon, di ba? So, ibig sabihin, sumasang-ayon sa kanya mga bituin sa langit. So, hindi natin alam kung sasang-ayon nga ba kay Ay Kanyala yung competition na to or mapupunta nga ba sa Pilipinas. But for now, nakikita kong malakas ang pambato ng Pilipinas at nakikita ko na kaya niya pa rin makarating sa dulo ng kompetisyon at kung suswertehin ay makukuha ang corona ng Miss Supranational. So, yun yung inaabangan natin dito sa laban ni
ni Katrina Ligado. And then Katrina Ligado, isa talaga sa makikita mo at masasabi mo magandang mukha para sa competition na to, di ba? So, nandoon ako na parang good yan. So, ang advantage dito ni Aika Nialak ay yung height niya at performance. And then, I think, yun yung aabangan natin. Pero kung sasabihin mo naman na parang, ay nako, unfair to dahil late na siya dumating. Hindi ko nakikita dahil wala pa naman masyadong ginagawa ang mga kandidata doon at hindi pa sila nagsisimula ng laban, di ba? So, kumbaga parang registration pa lang, photoshoot pa lang. So, abangan natin yung totoong laban sa preliminary competition at doon magkakaalaman kung ang pambato nga ba ng Pilipinas ay makakausag ng todo-todo sa competition na to or maliligwak dahil sa katulad ng pagdating ni Ice na isa sa mga strongest candidates. So, yun. So, aalamin natin yan very soon. Basta magtiwala lang tayo sa ipapakita ni Katrina Ligado. Alam ko yung iba pinanghihinaan ng loob dahil nakikita nila na hindi ganun kabongga, ka-perfect ang eksena ng kandidata natin. Pero nakikita naman natin na lumalaban at talagang tumutodo. Kaya para sa akin, okay na okay ang Katrina Ligado dito sa competition ng Miss Supranational 2026. Yes, dapat kang ma-excite at dapat mong abangan kung ano pa mga ipapakita ng kandidata natin. And then of course, good luck pa rin kay Aika Nialak dahil huli man ay magaling, may habol pa din. Sabi nga ganon. Nakakaloka, di ba? So yun, basta laban lang at magtiwala sa pambato natin. So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi kang ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.